Good morning, Hong Kong! Tara, samahan niyo ako mag-market, guys! Let's go! So, bago ako makarating sa market, ito yung mga nadadaanan ko dahil dumadaan ako ng MTR station. Ito, mall. Papasok tayo sa MCP. B1 Central 7-Eleven. Diyan ako nag-top up ng Alipay ko. Then, ito yung rota ko pag nagbablog ako. Ayan. Pag nakikita nyo may tinutulak akong pinto, yun. So, maganda yung location ko dahil kasi kahit 3 beses na ako lumipat ng tirahan is lagi akong walking distance lang sa MTR. Kaya kahit ligawin ako sa lugar, hindi ako ganong hirap kasi walking distance lang yung market, yung MTR. So, swerte pa din ako kasi yung ibang lugar day, malayo yung area nila sa market. Mga medyo malayo na dun sa Chunmun. Laging nilalakad yan na area na yan. Nilalakad yan. So, ito sa labas. Makikita namin to sa building namin yan. Ang ganda Malapit na nga tayo sa market. So, hindi tayo mauulanan kahit ngayon umaambon. Hindi ko alam kung may bagyo. So, andito na tayo guys sa market. Ayan. O, diba? Ang taray. Papakita ko naman yung mga nasa harap ko. Ayan. So, pag nag-start ako mag-market day is pumupunta ako sa may gulay. Lagi naman gulay ang aking binibili. So, may suki na ako dito na tindahan. So, dito ako lagi nabili dahil mababait yung tindera dito, hindi masungit. So, ayan. Bago na yung packet natin ngayon, hindi na bulok. I-open ko lang to. So, ayan dahil nabuksan na natin yung ating kariton. Then, ito ang ginagawa ng amo ko. Pag nagmamarket ako, ito yung ginagawang listahan. So, sinusulat nila in English na nababasa ko, then in Chinese. Pag hindi ko mahanap or hindi ko familiar yung bibilhin ko, ipapakita ko lang sa tindera. So, ngayon, gagawa tayo today ng soup. Carrots for soup yan. Ito, corn yan. So, kumuha ako nito. Ayan. O, diba si kuya nakatingin yung tindero? Bakit ko binibidyo? Ito, pipili. Ito kasi yung pang soup dye. Ito pang soup din to. So, pipili tayo. Ito na malaki. Then mais. 2. Parang luma na tong mais nila. Hindi na tumatamis. Oh, may Meli daw. I'm not Meli. I'm Wena. So, wag nyo kalimutan yung receipt talaga, day. Importante yan. Lalo na pag stricto yung amo nyo pagdating sa pera. So, ang ginagawa ko day, sinusunod-sunod ko yung pagbili. Kung anong pagkasunod kasi para maiwasan yung may nalilimutan ka. Ako kasi ganyan. Bibili tayo ng bok choy ngayon, tapos pumpkin. Then, ayun nga, pupunta tayo sa pumpkin. Wala silang pumpkin dun. Medyo maraming tao dahil kasi maaga pa. Ayan, may mga fruits. Bihira ako bumili ng fruits. Ay, hindi pa nga ako nakabili ng fruits sa sarili. Ayan. Daming tao. So, ayan, may pumpkin. Sinasabi ko lang, day, kung magkano, halagang magkano. Tulad niyan, may nakasulat 10. So, worth 10 lang yung bibilhin ko. Hindi lalagpas. Kasi yan na yung pinaka-high price ni amo. Yan. So, dahil tips ko sa inyo, pag pinabili kayo ng pumpkin ni amo nyo, ito piliin nyo kasi masarap. Kasi may 2 klase na pumpkin. Yung mahaba, hindi siya masyadong masarap. Hindi siya labo, kumbaga. Mura siya pero hindi siya labo. Yan. Kaya ito yung laging binibili ko para soup, pang steam. Ito yung binibili ko kay amo. So, today, mag-i-steam kami ng isda. Fresh. Yun.
yung fresh. Ang ginagawa ni Amo Day, may dalawang option. In case na wala yung una niyang gusto, if hindi available, so may choice ako. Mali. May choice ako. So, yung pangalawa ang bibilhin ko. Ganun ang ginagawa ni Amo. Kasi yung ibang helper day, tinatawagan pa nila yung amo nila. Ganun ang ginagawa. Ito yung sa balungdan. Yan. Ang binibili ni Amo lagi. Ito. Ayun, nililinisan nila. Oh, ang fresh pa. Ang fresh pa ng ng isda. Na talon pa. Ay, fresh fish nga pala ito. Ang galing. At alam nyo ba, napakalinis talaga nila dahil maglinis ng isda dito. Hindi tulad ng ng Pinas na basta makuskusan lang. Dito wala ka na talagang kukuskusin pa. Yun. Ang galing. So, ayan day, punta naman tayo sa pang soup natin. Bili tayo ng baboy. Yung tinatawag na saisibun. Pag nabili ako sa baboy day, kasi may part sila, diba? So, lagi ko lang pinapakita itong sulat. Kasi hindi ko naman, may mga part kasi na sinasabi ko. So, wala akong natutunan dito. Lagi ko lang pinapakita tong lista ko. Cheche, liko. So, ayan, pinapakita ko lang sa kanila. So, alam na nila agad. So, dito, ayan, alam, may headband, oh. Tulad ng headband ko. Ayan, dito, day. Ito ata yung nabili ko noon. Bilhin ko to. Yellow ulit. So kasi ito sa kana. Diyan din naman nawawala si kuya dyan. Yung mo dapat. Dito naman tayo sa beef. Yan. Pinapakita ko lang din yung listahan ko dito. So, ayan. Tapos na tayo mag-market. So, bigyan ko kayo ng tips, day. Kung ano ang mga dapat nyong iwasan pag nag-market kayo. Based lang po sa experience ko. Okay. Unang-una kong naging experience na hindi ko alam. Ang pumitas ng luya, day. Yun. Bawal pala. Kasi yung luya nila, day, buo-buo siya. Pero malalaki. Super laki. Hindi ko alam. Ang sinabi lang ni Amo is worth ganito. So, pumitas ako dahil hindi ko alam na bawal pala. So, akala ko yung katabi ko is bumibili din. Yun pala, stop siya doon. Yun pala, nag-aayos siya ng gamit ng mga gulay doon. Akala ko bumibili siya. Nakita niya ako. So, di ba? Hindi ko naman naintindihan pero nagalit siya. So, isa yon. Huwag niyong gagawin yon. Kung halimbawa, pipitas kayo, timpuhin nyo na hindi ka makikita. So, another experience, day. Huwag kang, pag sa wet market ka bumili, huwag kang magbabayad ng tulad ng 20 cents, 10 cents, 50 cents. May mga tindero na ang sungit. Tulad nung naging experience ko na masasabi ko talaga na nakakabwisit din, na bad mood din talaga ako kasi may edad na siya, di ba? Usually dito, ang mga may edad is hindi marunong mag-English. So, ang akala ko nung una, binayaran ko siya ng 50 cents. Kasi may 14, may ganon, may binayad akong 50 cents sa kanya. Then ngayon, ang sabi niya, ay tinaboy niya yung kamay ko. So, akala ko okay na. Kumbaga, ang akala ko kasi free na, libre na yung points na yon, yung something na yon. So, tumalikod na ako, paalis na ako. Sus, biglang sumigaw dahil nagalit. Yun pala, ayaw niya nung
cents. Ayaw niya magbayad ako ng sentimo. So, hindi kami nag-intindihan. Matagal muna bago nagkaintindihan. Sabi ko, pera din naman to. Inisip-isip ko ba kasi hindi nga kami magkaintindihan. Hindi nga siya marunong din mag-English at hindi rin ako marunong mag-Cantonese. Galit na siya dahil. So, sabi ko, ano ba? Akala ko, libre na, discount na yung ano kasi ayaw naman niya tanggapin yung cents. So, nagsumbong ako sa amo ko, bakit nagalit yung ano, yung matanda. Sabi niya, pag sa wheat market, hindi ka pala namin nasabihan. Huwag kang magbabayad ng cents nga, huwag daw magbabayad. So, yan, nabismo din talaga ako nun. Sabi ko, kasi ang daming tao, wheat market yun dahil. Then, yun ang nangyari. Sigaw talaga siya dahil ang lalaki pa naman ang boses nila. Then, mayroon pa dahil yung may lista si matanda. Mali ata yung lista ng matanda. Na ano yun, pang curry. Chicken curry na sauce. So, ang nilista ng matanda is yung normal lang. Yung normal na chicken curry sauce, ayaw ni amo yon na babae ko kasi medyo maanghang yung lasa. So, ang lagi namin binibili is yung may flavor na coconut kasi medyo sweet siya. So, ngayon, nakabili ako, pinalo lang nung matanda kasi pinakita ko lang yung lista ko. Sabi ko, hindi ito. Sabi ko sa tindera. Sabi ng tindera, ito ngayon nakasulat doon. So, nabayaran ko na siya. Then, nung may nakita ako sa ibang tindahan na ito yung hinahanap ko, sabi ko. Then, bumalik ako doon sa binilhan ko. Ang una, ayaw ako pansinin, nagagalit, nakasimangot. Hindi rin marunong mag-English dahil nakasimangot. Tapos, buti, nagpa-cute-cute ako doon. Ganon-ganon ako doon. Nagpa-cute-cute ako sa kanya. Isukit naman din ako doon. Buti nga, sabi ng amo ko, laki ka kasi pumayag na palitan. Kasi kadalasan, hindi na talaga sila nagpapalit ng tulad niyan. So, sabi niya, laki ka. Sa akin gano'n. So, iwasan niyo yung gano'n. Kasi based lang din sa experience ko, hindi ko din alam yung mga kung ano ang ayaw nila mga dito, di ba? So, ang tips ko sa inyo, ay sa bagay yung iba kasing helper, hindi sila ang nagmamarket, yung amo or mga online. So, if ever man tulad ko kayo na kayo ang nagmamarket, so, pwede na nyo na, may idea na kayo na dapat nyo iwasan pag nagmarket kayo. So, ayan lamang for today's video, guys. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung ano ang maging posible nyong maging pag nagmarket kayo, pag dito na kayo sa Hong Kong. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.